Naramdaman mo na ba na parang binabantayan ka kahit alam mong walang ibang tao sa paligid? Ang pakiramdam na yon, malamig, nakakagigil, gumagapang sa pinakamadilim na sulok ng iyong isipan, ang kinakaharap ko gabi-gabi. Ang pangalan ko ay Danielle Mercer. At akala ko noon alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isa. Sa makapal na dilim, isang konkretong gusali ang nakatayong mataas, walang marka, madilim na liwanag na nagmumula sa maalikabok na mga bintana. Ang aking misyon ay simple, umupo sa isang maliit na silid, manood ng mga lumang kamera, makinig sa katahimikan na tumagal buong gabi. Isang tila ordinaryong trabaho, kung hindi para sa silid ipito. Isang kwarto na sinabi sa akin ng lahat bawal akong lingunin. Huwag mong alis vane ne matadi manikwin. Huwag tumugon si anumang tunog. Huwag pumasok kwarto. Sabi nila kung kumurap ka, kahit isang beses, magbabago ang lahat ng tuluyan. At ang presyo ay ang buhay mo. Security camera view, mannequin na nakatayong hindi gumagalaw sa gitna ng silid. Unang gabi hindi ako naniwala. Nanlaki ang mata ni Danielle sa takot, nawala ang liwanag sa mukha niya. Ngunit pagkatapos ng isang kurap, nagsimula. Isang mabagal na katok lang, 3 beses. Katok katok katok. Lumalabas ang text, mabagal na fade-in. Napanood ko ang mga kamera sa isang abandonadong gusali ng gobyerno. At sana ay hindi. Nanunood ako ng mga CC camera sa isang abandonadong gusali ng gobyerno. Sana hindi naman. Pagkakasunod-sunod ng pamagat. Dito magsisimula ang kwento. Ang kamera ay tumatawid sa isang luma at makulimlim na highway na nababalot ng makapal na ulap. Isang lumang itim na kotse ang tahimik na nagmamaneho sa magdamag, ang mga gulong ay tumitili sa madulas na simento. May mga lugar kahit gaano karaming oras ang lumipas na walang maglalakas loob na lapitan. Mga lugar kung saan ang nakaraan ay nakakulong sa kadiliman, kung saan walang paliwanag ang maaaring pagtakpan ang kakilakilabot na katotohanan sa loob. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking konkretong gusali na dumidikit sa mga basag na dingding nito. Ang mga dilaw na ilaw ay kumikislap sa dilim. Ako si Danielle Mercer, isang sundalo na umalis sa hukbo na may hindi nakikitang mga sugat. Nang inalis ako ng buhay sa mga pagpipilian, napunta ako sa lugar na ito. Isang simpleng trabaho, pagbabantay sa isang nakalimutang pasilidad ng gobyerno. Ang pananaw ni Danielle, ang gusali ay tila isang matangkad, malamig, kulay abo na masa ng bato. Walang bintana. Walang tunog. Tanging ang hangin lamang ang umaalulong sa mga bita. Walang nangahas na magtanong kung bakit abandonado ang lugar na ito. Walang nangahas na magtaka kung ano ang nangyari sa loob. At higit sa lahat walang gustong makaalam. Bumaba si Danielle sa sasakyan. Ang kanyang mga bota ay mahinang lumukot sa mga tuyong dahon. Mataas ang kisame, nababalat ang plaster. Ang pasilyo ay mahaba at madilim, ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap at naghiging. Ang hangin ay makapal na may amoy, malamig na amoy, na may halong metal na amoy ng nabubulok na mga lihim. Isang lumang kamera ang dahan-dahang nagpan sa bawat hakbang ni Danielle. Dito nagsagawa ang gobyerno ng mga eksperimento na hindi kailanman kinikilala ng mga opisyal na record. Isang top secret na programa. Isang pangalan na nabura sa lahat ng record, nananatili lamang sa mga alaala ng mga nakaligtas. At ngayon isa lang itong walang laman na shell. Naglakad si Danielle sa madilim na mga pasilyo, mga nakakandadong kwarto, mga kalawang na bakal na pinto. Dahan-dahang nagpan ang kamera sa mga malabong palatandaan. Biological Containment Area. Para sa senior personnel lang mayroon akong isang misyon. Guard. At bantayan ang Room 7.
Pumasok si Daniel sa security control room, isang maliit, masikip na silid na may lamang desk, ilang lumang upuan, at pader na natatakpan ng mga kumikislap na screen ng pagsubaybay. Sa sulok ng desk, isang nakalamina na sheet ng papel na nakatape ng silver tape na binasa ng nakabold. Close-up ng sheet. 1. Huwag alisin ang mata sa mannequin sa room Y7. 2. Kung kailangan mong kumurap, ipikit lamang ang isang mata sa bawat pagkakataon. 3. Huwag tumugon sa anumang tunog na nagmumula sa kwarto Y7. 4. Huwag pumasok sa silid sa anumang kadahilanan. 5. Kung ang mannequin ay nananatiling nakatayo hanggang sa pagsikat ng araw, maaari kang umalis. Kung hindi, huwag ka nang umasang babalik. Bumubulong na parang sumpa. Kung iwas mo ang iyong mga mata, mamamatay ka. Umupo siya, ang liwanag mula sa screen ay sumasalamin sa kanyang malamig na mukha. Ang kanyang pagod na mga mata ay nakatitig sa isang camera recording room Y7. Sa gitna ng bakanting silid, nakatayong mag-isa, ay isang walang mukha na manikin. Maputla. Walang mata, walang bibig. Bahagyang tumagilid ang ulo na parang nakikinig. Yun lang ang alam ko sa unang gabi. At lahat ng kailangan kong malaman. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap sa huling pagkakataon at pagkatapos ay namatay. Isang katok-katok-katok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ang gulo ng security camera, mahabang pasilyo, kumikislap na mga ilaw. Ang orasan sa dinding ay 0 oras 1 minuto diyan. Ang unang gabi ay tahimik na lumipas. O kaya naisip ko. Umupo si Daniel sa konsol. Nakadikit ang mga mata niya sa screen ng room Y7. Ang manikin ay hindi gumagalaw sa gitna ng silid, walang mata, walang hininga. Si Daniel ay bumuntong hininga, pinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang iwaksi ang antok. 2 oras 37 minuto na. Ang tulog ay gumagapang sa aking isipan na parang malamig na ambon. Pinapapikit ko ang aking mga mata, kumura pareho, sandali lang. Nang muling imulat ni Daniel ang kanyang mga mata, gumalaw na ang manikin. Bahagyang nakatungo ang kanyang ulo sa kamera, bahagyang tumagilid ang kanyang leeg na parang nakikinig. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mga palad ay nakakapit sa mga braso ng upuan, pawis na nagsisimula sa putil. Ito lumipat. Hindi mabilis, hindi malakas, hindi isang bakas. Basta nagbago. Nirewind ni Daniel ang footage, ang mannequin sa video ay nananatiling hindi umiimik, na para bang hindi ito umalis sa orihinal nitong posisyon. Hindi nagre-record ang kamera, ako lang ang nakakakita. Ako lang. Nakaupo pa rin siya, nakadilat ang mga mata, maingat na kumukurap ang isa, hindi inaalis ang tingin sa puting figura na nakatayo doon. Isang bulong ang umaalingaw sa hangin, napakalambot, napakahina. Noong una, akala ko hangin. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ito ng mas malinaw. Isang boses. Walang mas malakas kaysa bulong. Aking sariling boses. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga tainga. Ang tinig mula sa silid Y7 ay umalingaw-ngaw, mahina at hinila, paulit-ulit. Daniel. Daniel, huwag kang tumingin sa malayo. Nanlamig siya. Hindi nagbabago ang mukha, hindi kumukurap ang mga mata, bumagal ang paghinga. I swore hindi ako sasagot. Kahit ano. Ang orasan ay 3 oras lang. Isang katok ang tumunog sa pinto, mabagal, matatag. Katok-katok-katok. Iniangat ni Daniel ang ulo niya patungo sa hallway. Walang tao doon. Bumalik sa screen, ang mannequin ay gumawa ng isa pang hakbang. Kaunting distansya lang ang pagitan nito at ng salamin. Papalapit na. Mabagal na tumunog ang mga yabag, klak-klak, sa labas lang ng hallway.
Walang tao sa screen ng hallway, ngunit malinaw pa rin ang mga yabag. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Daniel. Hinalungkat niya ang isang drawer, naglabas ng isang luma at maalikabok na file. Ang mga salita sa pabalat, classified, Proyekto Lipito. Kapag ang takot ay hindi na isang opsyon, magsisimula kang maghanap ng mga sagot. Binuksan ni Daniel ang file. Mga lumang dokumento, dilaw na papel, black and white na mga larawan. Mga larawan ng lab, mga siyentipiko sa salaming bicolor, kakaibang makina, mga manikwin na nakahandusay sa mga conveyor belt. Proyekto Lipito. Isang top secret na programa para bumuo synthetic biological entity. Isang kombinasyon ng mga inorganikong modelo ng polymer at mga buhay na estruktura ng cell. Isang desperadong pagtatangka na lumikha ang perpektong biological na sandata. Ang huling ulat na isinulat sa sulat kamay. Pagkabigo sa containment, kinakailangan ang pagwawakas. Nabigo ang eksperimento. Ang pasilidad na ito sarado, selyado para sa isang dahilan. Mabagal na ang gulo, diretso ang tingin ni Daniel sa room E7 ng kamera. Idiniin ng manikwin ang salamin, wala pang 1 metro ang layo ng mukha nito sa kanya. Kumatok. 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 Bahagyang umuga ang screen. Kaluskos ang tunog. Itinagilid ng manikin ang ulo nito na parang nakikinig o naghihintay. At ngayon naghihintay na magkamali ako. Nagdidilim ang screen. Isang bulong ang dumaan. Nakatitig ang kamera sa mukha ng manikin. Nakatatak sa screen ng kamera, walang mata, walang bibig. May mga sandali. Kapag sinabi sa iyo ng iyong intuition, tumakbo ka. Orasan, 4 oras 3 minuto dan. Kumikislap ang mga fluorescent na ilaw. Tapos off. Isang tipok. Madilim ang lahat. Nawalan ng kuryente. Walang screen. Walang ilaw. Walang exit. Mula sa kiseng, ang indicator ng containment bridge ay kumukurap na pula ng dugo. Tumutulog ang alarma, nakakabingi. Bukas ang huling pinto. Ito ay hindi na nakalock. Kumuha siya ng flashlight mula sa kanyang sinturon at binuksan ito. Ang mahinang sinag ng liwanag ay tumatama sa mahaba at madilim na pasilyo. Nararamdaman ko na, hindi sa mata ko, hindi sa tenga ko, ngunit sa ang pinaka-primal survival instinct. Dahan-dahang kumilos si Daniel, ang liwanag ay tumatama sa bawat madilim na sulok. Tila nagbabago ang mga anino sa bawat hakbang. Tapos nakita ko sarili ko. Mula sa dulo ng pasilyo, isang figura ang lumitaw sa ilalim ng flashlight. Si Daniel iyon, ngunit hindi. Ang mga galaw ay matigas, ang mukha wala man lang, isang makinis, walang buhay na kopya. Ye perfect copy, no eyes, no mouth, just chinny, waxy skin. Pero somehow, I knew it was seeing right through me. Ang kopya ay tumagilid ang ulo, isang mabagal, tumpak na kilos, tulad ng ginawa ni Daniel noong siya ay kinakabahan. Itinaas nito ang kamay, ginagaya ang galaw na ginawa ni Daniel. Natuto ang perception ko. Kopya ang mga alaala ko. Bawat galaw, bawat iniisip. Napaatras si Daniel. Ang kopya ay umatras sa perpektong simetrya. Nakikilala ko kung ano ang nasa harapan ko eh. Ito ay hindi lamang isang walang isip na modelo ng plastic. Ito ay isang learning entity. Programmed to survive iri agaw kung ano ako. Tumingin si Daniel sa konsol.
Nandoon ang rule sheet, ngunit iba ang pagkakasulat. Malapit sa papel. Rule number 1. Iiwas mo ang iyong mga mata para makalaya. Someone or something is altered. Kinuha ni Daniel ang rule sheet. Sa likod ay isang linyang nakasulat, pinahiran ng pulang tinta. Any consciousness can be stolen. Even your own. Hindi ko alam ngayon. Gising ba ako o nananaginip? Ako ba o ibang bersyon ko lang? Si Daniel ay sumulong, nanginginig hakbang-hakbang. Siguro, mula sa simula hanggang sa huli, hindi ako naging sarili ko. Inabot ng clone, isang maputlang kamay at bahagyang hinawakan ang balikat ni Daniel. Walang reaksyon si Daniel. Ang kamay ng clone dumampi sa balat ni Daniel, ang kanyang balat ay nagsimulang bahagyang pumikit, kumikinang na may kakaibang ilaw na pila. Hindi nito kailangang talunin ako. Kailangan lang na maging ako. Daniel mula sa likuran, isang mahaba, baluktot na anino, unti-unting nahahati sa dalawa. Tumayo ang isang Daniel at tumalikod ang isa pang Daniel. Hindi malinaw kung sino ang totoo, kung sino ang kapalit. Daniel Longchong Liliti Dia Sao, Tehran Lai, Ndi Lin Mis Dia Lita. Sibo en iyan lantin hai, enayan eni anlay enaya anti emanan. Tifaitha. Naidi tise. Daniel Lauraki ibene skin, sila iyan likwa ben lantiong. Yun ke an kudi, delgo, yem rit lalay tiyan di uyaya. Kahit dinihin rafagiray. Daniel kung enane fan Laura Moy yip tung sene kagi nane true. In elan evo anditi ali daw. Didugi andi zetay. Yedi Daniel. Anlaw fabik se hong wanye. Chicks kaan si faukusin joy ane la trong mianetay. An ekak sa yene skiniksa and si ni anaway. Daniel lavo yay kakse kali. An right. Tehran Roy said Chakha. Kai Daniel takes on Chan ni voya. And the iyan ini impana yet so. Ayan no. Ayan himing. Ayan a high tie. Man can. Eng nai soti. Daniel ali ilan. Gip elka. Laurang boy. Ane laksong na ni blanebat. An ad sen yiyay. Tedli ilay, faran isilay tayan faksa. LNIMI. Alien iliran, adin sao, ni si iyan ti, ting mia iyan ipayaku sao lani. Daniel lau vo ran, and then iliway kot vo endi, tay vayan. Tinga yes diyan. Ayan jen kwan an itli yamkson. Iwa si imal deo nene is nhing bibtien. Yan vo and man kan loyan. Du try tiran diksoy tiran, unan man en fagiran, like soyan sa adenera. Edulurong lan, and then iba siwa kongkil diran ti na sin itiran. Alen iyan niyan ti ang tan kay i. El si biya ti iyan go ang binyan ye. Daniel ye ene, and niksong unan ni zan. Kay and ya alan. Nira induan, and the Daniel Isaac. Allen and I man can dan. Identify yan and moan. El Daniel, lanidan, and iran kan el, and then tinivoan. Tignden ran. Identify yan sao. Identify man can. El dafin niyam sen and then tiyanika initi. Daniel ni iray, adin by iraniknan. Iyan tigan akon kwan hani, and iyan chiklan dan. Ti inerti ray trong ang diang. Iyan tayo is by. Niya. Atoit yan ye. Iyan na nasintiyang moy niray. Ir sa Daniel nesite, ray, nivo Daniel dide.
En may elen ibaw giri kainay. Daniel kwedi sire lau subo rani. Endili UIC, endili lebutra yang sandeuan, kudi, binyan, ene ia tran evenho. Ilay seninhan. Ia tiyan yes bo. Nenducharan la infaksa lira. Endo ayane yan atu ya, ma, li la inayana an iya yan moy. Ay siyanti e. Danielaw fayanye. And then kay monthly. Airne an, yan andi el, ene ni ilis ang lao deo saw, te vaira, ya ilgoan. Tiang fi giran kay idenelan. Daniel di kwa yanelian, ene dan di ranalo ni yanelan. Enon den fade out siya, ji siyanting ni iya, ji iksoin kwa yan jan moen. Nahulog si Daniel sa gate, nakakabulag na puting liwanag. Siya scrambled sa kanyang mga paa, itinaas ang kanyang ulo. Sa harap niya, ang desyerto na paradahan. Nandoon pa rin ang sasakyan niya, tahimik, parang walang nangyari. Nagawa ko na. O kaya naisip ko. Nagmamadaling tinungo ni Daniel ang sasakyan, kinakapa ang kanyang susi. Sinimulan niya ito, iniwan ang abandonadong load, ang mga headlight ay napunit sa gabi. Matagal ang biyahe pa uwi, parang slow motion na pelikula. Pero sa wakas nakabalik na ako. Tumayo si Daniel sa harap ng maliit na apartment, kinakapa ang kanyang mga susi. Humakbang siya papasok. Natahimik ang lahat. Pamilyar ang apartment, lumang sofa, malamig na kalan, orasan sa dinding na 2 oras 37 minuto niyan. Napabuntong hininga si Daniel, sumandal sa upuan, at ipinatong ang ulo sa kanyang mga kamay. Ligtas ako. At least yon ang sinasabi ko sa sarili ko. Tumayo si Daniel at pumasok sa banyo. Binuksan niya ang ilaw. Mirror view. Ang kanyang mukha ay nakita. Haggard, pinaggapasan sa kanyang baba, lubog na mga mata. Hinawakan niya ang mukha niya, ang lamig. Mahinang ingay. Knock, knock, knock. Isang katok sa pinto. Umikot si Daniel. Hindi kaya eh. Gumapang siya patungo sa pinto. Isang larawan ang lumabas sa screen ng kanyang telepono. Isang manikin, hubad na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Walang galaw. Walang salita. Nakatayo lang. Ito sinundan ako pauwi. Napaatras si Daniel, ang lakas ng tibok ng puso niya. Nag-vibrate ang phone. Ang mensahe. Daniel, huwag kalimutan. Isa ka sa amin. Napasandal si Daniel sa kanyang upuan, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Naaalala ko ang lahat. Hindi ako tumakas. Hindi ako nanalo. Nag-zoom in ang kamera kay Daniel. Nanlilisik ang kanyang mga mata, bumagal ang kanyang paghinga. Maputla ang kanyang balat. Ang kanyang katawan ay parin matigas. Dilat ang mga mata, sarado ang bibig, walang ekspresyon. Ako ay hindi kailanman sa aking sarili. Isa lang akong alaala. Isang kopya. Isang shell. Isang bagong kwarto. Malamig na konkretong pader. Kumikislap na mga fluorescent na ilaw. Sa gitna ng silid, nakaupo nang hindi gumagalaw sa isang upuan. Daniel Mercer, isa na ngayong mannequin. Walang galaw. Walang titig. Naghihintay lang. Naghihintay sa susunod na biktima. Naalis mo na ba ang tingin mo sa akin? They're looking at you. They're always looking at you.